Lalaking nakatakas sa impyerno. Totoo ba? Naniniwala ka ba dyan mga tol? No? Lalaking nakatakas sa impyerno. Actually mga tol, no, ako, naniniwala ako na wala pang tao ngayon sa impyerno, no? Kasi ang impyerno o ang kaparusahan sa impyerno batay sa banal na kasulatan is sa araw pa ng paghuhukom mga tol. After pa nga ng 1,000 taon pagkatapos ng ikalawang pagparito after 1,000 years, doon pa lang bubuhayin mag-uli yung mga namatay na hindi makakasama sa hindi makakasama sa mga maliligtas, at doon pa lang sila ibubulid sa dagat-dagatang apoy kasama ng kanilang ama, no? Kanilang ama na Diablo mga tol. Yan ating panoorin, bigyan natin to ng reaction video mula rito kay PMC, Pinoy Mystery Channel. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At syempre dito rin po sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Totoo ba ang karanasan ng isang lalaki na nakarating na ito sa impyerno? Ayon sa pahayag, ang impyerno ay puno ng mga nakatatakot na nilalang. Hindi hayop, ngunit hindi rin tao. Hindi lamang marahas ang mga ito. May taglay ring kakaibang lakas, puno ng kaliskis, malalaki ang pangil at matindi ang galit. Yan yung sinasabi ng lalaki mga tol, no? Well, bahala kayo kung gusto nyo maniwala. Pero ako kasi, mas paniniwalaan ko yung mga nakasulat sa banal na aklat, di ba? Nakita rin di umano ng lalaki ang maraming tao, pinarurusahan, nakakulong, mga umiiyak at humihingi ng tulong araw at gabi. Pinarurusahan, kumbaga in charge, no, sa impyerno, yung mga halimaw na sinasabi ng lalaki mga tol. Subalit hindi magawang bigyang lunas ang mga nagdudusa sa lugar. Ayon sa kanya, hindi ito isang panaginip, hindi rin ito katang-isip. Ito ay tunay, lugar na puno ng kasamaan at puno ng pagsisisi. Ito ay ang impyerno. Actually dito sa dito sa mundo mga tol, may impyerno na rin no. Yung pag nahihirapan ka, 'di ba, pag nagdudusa ka, feeling mo nasa impyerno ka. Walang-wala 'yan. Kapag nasa impyerno ka mga tol, ano ba sabi ng Biblia, no mga tol? Paano niya ba i-describe ang impyerno? No, basahin natin mga tol, bigyan natin ng isang pagbasa lang no mula sa Biblia. Sabi rito sa isang talata ng Bible mga tol, sa Pahayag 20:10-15, at ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman mga tol. Kasama yung Diablo no, doon sa parurusahan, at hindi yung Diablo mga tol ang magpaparusa sa mga taong nagkasala. Kumbaga kasi lumalabas doon sa sinasabi ng lalaki mga tol is nakita niya daw may mga nakakulong. Walang nakakulong doon mga tol. Lahat doon ay susunugin no, sa dagat-dagatang apoy magpakailan-kailanman. Sabi pa nga sa ibang talata ng Biblia mga tol, hindi na mamatay ang apoy doon mga tol. Diba? At kasama nila ang Diablo. Ito sabi kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid. Ibinulid din mga tol. Ito. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy mga tol. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy mga tol. Dagat-dagatang apoy ang itsura mga tol. No, imagine nyo na lang yun, yung parang lava no, sa mga bulkan. No, parang ganun ang datingan mga tol. No? Tuloy natin yung pinapanood natin kanina. Kay lalimang nagliliyab. Maraming pangyayari sa buhay ng tao ang nagdudulot ng kasiyahan.
at mayroon ding mga nagbibigay hinagpis. Tama. Subalit mahirap ikumpara ang anumang kaganapan sa ibabaw ng mundo sa karanasan ng isa hinggil sa nagliliyab na kailaliman ng impyerno. Marami ang naniniwala na kung mamamatay bilang isang masamang tao, ang kaluluwa nito ay itatapon sa isang napakainit na lugar kung saan ang mga naroroon ay nakararanas ng walang humpay na pagdurusa, paghihirap at pagsisisi dahil sa kasamaang ginawa ng mga nito nung sila ay nabubuhay pa. Masasabi na ang karanasan ng isang real estate broker na si Bill Wise ay kakaiba. Sapagkat ayon sa kanya, noong buwan ng Nobyembre taong 1998, napunta di umano ito sa impyerno. Oh. Isang nakamamanghang pangyayari ang naganap mga alas 3 ng umaga. Sa napakahirap ipaliwanag na dahilan, natagpuan ni Bill ang kanyang sarili sa isang kwarto, tila kulungang bato na may sukat na 15 piye kataas at 10 piye kalawak. Habang nakahilata sa sahig ng selda ang lalaki, natanto nito na hindi siya nag-iisa sa kulungan. Humarap dito ang dalawang nakakatakot na higanting anyo, hindi tao pero hindi rin hayop, na may taas na halos 13 piye, halos mauntog ang mga ito sa bubong ng silid. Hindi raw natural ang anyo ng dalawang nilalang, mukhang napakasama at tila galit sa lalaki. Ang bisig ng una ay hindi pantay, ang isa ay mas mahaba kaysa sa kabila. Mayroong kaliskis ito, puno ng mga bukol, malaki ang panga at ngipin, palubog ang mga mata, malapad ang mga binti at may higanting paa. Grabe, tinira nung lalaki mga tol, no? Kakaiba yung tama sa kanya. At ang pangalawang nilalang ay nakakatakot din. Mas payat kumpara sa una, ngunit mas matangkad, mahaba ang mga bisig. Sa kamay nito, may mga kukong 1 piye ang haba. Oh. Mga figurang ikahihimatay ng marami. Walang duda, halos ganun ang naramdaman ni Wise dahil hindi nito nakuhang kumilos na parang nanlanta ito sa nasaksihan. Sa puntong ito, hindi pa rin sigurado si Bill kung nasa saan siya. Bago nito makuhang mag-isip, bigla na lamang dumating ang dalawa pang nakahihimatay ng mga nilalang. Kasing bagsik din ng mga nauna at kasing pangit din ng dalawa. Bago pa makakilos si Bill, dinampot siya ng isa sa mga nilalang. Ang lakas nito ay nakabibighani, mas malakas pa raw sa 1,000 tao. Itinapon si Wise sa patong dingding na parang balat ng saging at nabali ang lahat ng mga buto nito. Habang nakahandusa ito dahil sa natamong kapansanan, ang pangalawang nilalang na may mahahabang kuko ang lumapit naman kay Wise. Niyapos ito mula sa likuran ng sobrang higpit hanggang ang mga kaliskis ay tumusok sa balat ng lalaki. Dahil sa laki nito, nakuhang wasakin ang dibdib ni Wise sa isang bigwas at iniladlad ang mga lamang loob nito. Oh. Sa kabila ng ginawa sa kanya, walang dugong umagos mula sa bulatlat nitong mga kalamnan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang lalaki ay buhay pa rin. Bagamat sobrang hina na nito at tila hindi na makakilos, humingi siya ng awa sa mga nilalang upang itigil ang paghihimay sa kanyang katawan. Gamit ang natitirang lakas ng lalaki, ito ay tumayo at tumakas sa pinto ng kulungang bato. Grabe mo, makatakas ka pa kaya sa ganun, no? Makatakas ka pa kaya 4 na halimaw mga tol, no? Tapos gutay-gutay ka na, makatakas ka pa, no? Subalit natanto ni Bill na hinayaan lamang siyang makatakas ng mga nilalang sa dahilang hindi pa nito alam. Malamang malakas ang talagang tinik nitong lalaking to mga tol, kaya nagkaroon siya ng ganitong experience. Ang bagong landas. Ngunit
At imbis na kasiyahan ang naramdaman nito sa pagtakas, ang nasaksihan sa labas ay nagdulot ng mas nakagigimbal na karanasan. Nakita ni Wise ang marami pang kulungan kung saan ang mga tao na nakabilanggo doon ay walang humpay na nag-iiyakan. Hindi raw makakatulog ang isa dahil sa sobrang ingay doon. Napakarami ang mga nakakulong. Marahil ang mga dating masasama na ngayon binigyan ng kaparusahan. Mga walang konsensya, mga ayaw magbago, at mga walang respeto sa buhay ng iba. Okay, so ano ba ang nasasabi, no? Ano ba sinasabi sa Bible, mga tol? No, ang kailan magiging parusa sa mga taong nagkasala ang impyerno? Totoo ba na kapag ikaw ay namatay na, tapos masama kang tao, diretso ka na agad sa kulungan? O ano ba ang sa kulungan, sa impyerno? O ano ba ang sinasabi ng Biblia, mga tol, no? So tingin ulit tayo na isa pang talata sa Bible. Okay, mga kapatid, yun naman dito sa Apokalipsis, no? 20, mga tol, ang Biblia 1978, no? Dito tayo, mga tol, magsimulang magbasa sa 4. At nakita ko ang mga luklukan at may mga nagsisiluklok na sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o mga hindi sumamba, mga tol, sa mga Diyos-Diyosan o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, mga tol. Ito yung sa araw ng paghukom. Ang mga iba naman sa mga namatay, no? Ayan, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Kasi, mga tol, pagdating ng araw ng paghuhukom, mga tol, ayon to sa banal na aklat, yung mga madadat ng buhay na maliligtas, aagawin yan mula sa apoy, no? Papalitan ng katawan na hindi nabubulo kasi nga liligtas sila eh. Pero yung mga nadat ng buhay na hindi makakasama sa paghuhukom, sa maliligtas, mapapahamak yon. Tapos yung mga namatay naman na, yung mga wala na maliligtas, sila yung unang bubuhayin ulit, no, para iligtas. Pero yung mga hindi maliligtas, yung mga masasama, hindi muna sila bubuhayin. Sabi rito ay pagkalipas, mga tol, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Ang ikalawang kamatayan, yun ngayon parusa sa impyerno. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. No? At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Kasi, mga tol, pagdating ng araw ng paghukom, huhulihin si Satanas tapos ikukulong siya sa loob ng 1,000 taon, no? At kakalagan na nga siya after ng 1,000 years, mga tol, no? Eto nakalagay, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Wow, napakarami. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang ampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Ayan, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bula ang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman, mga tol. Imagine mo kung gaano kahirap, mga tol, no, sa impyerno, no? Sabi rito, pahihirapan araw at gabi kasama yung diablo. Pero hindi sila in charge na magpaparusa sa mga masasama, no? At ang tao pag namatay, hindi muna agad pupunta sa impyerno kasi may ikalawang pagkabuhay pa ulit after 1,000 years matapos unang buhayin yung mga maliligtas. Yung sa ikalawa, after 1,000 years, doon pa lang sila bubuhayin ulit, pero para parusahan ng walang hanggang parusa. Yan ay ayon, mga tol, dito sa Biblia, no? Tuloy natin. Nang makita nito ang mga nakakulong, dito lamang napagtanto ni Bill na siya ay nasa impyerno. Ngayon ay alam na niya kung bakit pinakawalan siya ng mga nilalang.
upang masaksihan nito ang mga pinarurusahan. Sinubukan ni Bill na unawain ang mga nangyayari, mula sa mga nakakatakot na nilalang hanggang sa bakit ito buhay pa, bagkus ang kanyang mga kalamnan ay wasak. Hindi nito matanggap na siya ay nasa impyerno sapagkat mabuti naman daw siyang isang tao, at hindi raw ito posible sapagkat hindi pa naman siya namatay. Pagkatapos ng mga pangyayari, nagbalik muli ang tunay na buhay ni Bill Wise. Nabago ang landas nito at naging tanyag ang kwento at isinulat sa libro na may titulong 23 Minutes in Hell. Ganun pa man, marami ang hindi naniniwala sa istorya ng lalaki. Mayroong nagsasabi na ito ay kathang-isip lamang, o kung hindi, ay guni-guni ng isang may makulay na pag-iisip. Dahil sa karanasan ni Bill, marami ang nagtatanong, mananatili ba ang demonyo sa naglalagablab na lugar habang buhay o tuloy ang buburahin ito ng Diyos? Kung magkakaganon, bakit hindi na lamang puksain din ng tuluyan ang mga makasalanan katulad ni Satanas, imbis na parusahan ang mga ito ng walang hanggan? Ang karanasan ni Bill ay naging inspirasyon ng marami upang gumawa ng mabuti, at naging sanhi din ito ng maraming pagtatalo hinggil sa lugar na tinatawag na impyerno. Kaya ang paalala sa lahat, naniniwala man ang isa sa naglalagablab na lugar o hindi, ang mga nasaksihan ni Bill ay patunay na ang kasamaan ay may kahahantungang hindi ka nais-nais. Tandaan, gumawa ng mabuti sa kapwa, dahil ang pagsisisi ay laging nasa huli. Alam mo, hindi naman tayo tutol, no, doon sa kanyang hangarin, mga tol, na siguro sinasabi niya ang lahat ng mga to para ang mga tao is magbago, 'di ba? Gumawa na ng kabutihan at wag nang masasama. Pero kung pagbabasehan natin, mga tol, yung kanyang isa pang intensyon na gumawa naman ng salapi dahil nga ito'y na-publish at naging mabenta, malamang malaki talaga kinita niya rito, mga tol. Isa pa rin pagkakamali, mga tol, no, na alam mo yun, gumagamit ka ng isang kwentong, kasi nakalagay sa Bible, mga tol, mga sinungaling din, di ba? Kasama sila sa mapaparusahan, sinungaling, di ba? Kasi kung pagbabasehan natin yung mismong nakasulat sa Bible, ibang-iba yung na-experience niya, di ba? Pero ano pa man ang kanyang hangarin, mga tol, siya na nakakaalam nun, at bahala na rin ng langit, no? Ang sa atin naman, mga kapatid, kung pagbabasehan natin ang banal na kasulatan, totoong may impyerno, no? Pero ang impyerno, mga tol, ay sa araw pa ng paghuhukom. Hindi yung tipong pagka namatay ka, mapupunta ka sa langit o mapupunta ka sa impyerno. Kasi kung ang namatay mapupunta agad sa langit at mapupunta agad sa impyerno, para saan pa yung ikalawang pagkabuhay? Sino pa yung bubuhayin? Nasa langit na nga, nasa impyerno na nga, di ba? Magiging contradiction yun, mga tol, sa nakasulat sa Bible. Kaya mas magandang paniwalaan na lang natin kung ano yung nakasulat mismo sa Biblia, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino at bilang isang tao, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.